Master Jet, bakit po laging delay ang remittance sa Pag-ibig at GSIS? Nako, damay na naman dito yung mga offices na updated yung kanilang remittance. Actually po, ayon sa sender natin, ay nagtanong po siya sa opisina ng Pag-ibig Fund at doon daw sa kanila, sa account niya, of course, kasi tinanong po niya, ang sabi na ng Pag-ibig Fund ay wala pang remittance sa buwan ng Nobyembre. Of course, kung ikaw po yung miyembro na January na ngayon, wala pang remittance sa November, normal po na matatanong mo kung bakit delay yung remittance. Kapag case na ganito, ay i-refer po ninyo sa agency. No, kasi yung mayroon pong responsibilidad to remit is the agency. No, yung agency po ninyo. Ngayon, if you are a personnel of DepEd, kung ang paaralan ninyo ay tinatawag na autonomous school, yung mga implementing school na yung pera ay doon lang sa school no pumapasok sa kanilang account sa school, so referred po ninyo doon sa bookkeeper po ninyo, no? Kaya ay sa DO ninyo na siya po nagre-remit, pwede po ninyong itanong sa kanila bakit hindi pa na-remit. Kung kayo naman po ay elementary o kaya yung inyo pong high school, yung school, kung ikaw ay secondary ay maliit lang at hindi kayo autonomous school, so pwede po ninyong i-refer sa inyo pong division office. I'm not sure with other regions na kung ano po yung sistema, kasi kami dito sa Region 11, nung dati yung region yung nagre-remit, nung nagbibigay lang sila ng OR number at saka po yung date ng remittance doon sa ginawa nilang pag-remit. Pero medyo matagal na rin po na yung nagre-remit ay yung mga division offices. Although yung sahod ay ginagawa sa region, sa PSU sa region, pero yung nagre-remit ay yung pondo downloaded na sa mga division offices. So nasa kamay na ni division yung pag-remit. So meron na pong summary from the region na siya pong nire-remit ni division office. So I'm not sure if ganoon din ba yung settings sa iba pong regional offices. Pero if ever man po na region pa rin yung nagre-remit, ay pwede rin po ninyong itanong, no, ipaabot ninyo sa inyong division kung bakit hindi pa na-remit nang sila naman po ay makapag-follow up sa region. O kung sa division na po yung remittance, ay mas maganda dahil doon na mismo kayo sa division magtanong kung bakit hindi pa. No, kasi tayo po yung apektado, no? Tayo yung kawawa kapag mabagal yung processing ng remittance. Kasi may deadline po yun. No, yung Pag-ibig, nasa 10th day pa rin. No? 10th day of the following month, dapat remitted na. So kung month of November, dapat by December 10, remitted na yung remittance ninyo, nakadidak sa inyong sahod. So ngayon, dahil ngayon ay January 22 na, so dapat yung December is already remitted. No, yun po yung process po niya, deadline po. So hindi po natin pwedeng isipin na kapag delay yung remittance sa inyo, ay delay po talaga mag-remit si DepEd. Dahil sa sobrang lawak po ni DepEd, ay distributed po yung responsibility sa different offices. Hindi po lahat sa DepEd Central Office. Naka-distribute po siya doon sa mga regional o kaya ay division offices. No, kaya posible na pwedeng nasa division yung lapse, no, yung problema, yung delay. Kaya ay pwedeng sa region din. Depende po kung sino doon sa kanila yung nagre-remit dyan po sa inyo. So better na maipaalam po ito sa proper authorities nang sa ganun ay they can take actions. No, kasi hindi lang naman po ikaw na nag-iisa yung apektado. Kung included kayo sa isang buong payroll, it means na kayong lahat ay apektado dito. No, so mas maganda kasi yung updated para iwas po sa problema and madali yung pag-trace pagdating po sa time na gusto po nating malaman if kompleto ba yung naging remittance sa ating mga contributions, dahil kompleto naman yung naging deduction mula sa ating sahod.